Hi everyone! Apologies for the delay sa pag-upload ng video. Nilagnat ako the past few days. Good thing I'm okay now. And welcome to our topic for today about seller's eligibility. Gaya ng nasabi ko sa mga past videos, hindi lahat ng categories ay pwede agad si client, especially kung siya ay bagong registered seller pa lang. At minsan, kahit seasoned seller na, ay may mga brands pa din na kailangan pa niyang mag-apply to list and sell. Here are some of the reasons kung bakit ineligible to list si client. Pwedeng gated, pwedeng IP or intellectual property, o pwede ring hazmat or hazardous materials. So, discuss natin siya isa-isa. Okay. For this example, mapapansin nyo na itong brand na Lindor ay merong nakalagay na auto and gate. Ibig sabihin, ang gustong mag-list nito ay gated. So, pag may nakita kayong ganyan, ang gagawin nyo lang ay click nyo tong auto and gate button. And kung makikita nyo, meron pang isa ulit na ungate button kasi tayo ay rejected. Pero minsan, pagka maganda yung standing at saka yung performance ni client nyo, pag nakita nyong kagaya nito, auto ungate, matik magiging green na yan. So, hindi mo na kailangan pumunta sa pangalawang auto ungating. Pero ito, sa example na to, kailangan natin pumunta sa pangalawang auto ungating button. So, click nyo lang to, itong pangalawang auto ungate, and then mapupunta kayo ito sa interface na to. So, sabi, you need approval to sell. So, click nyo lang tong request approval button. At dito, kailangan nyo lang panoodin tong video. So, click nyo lang yung play. And then, check nyo lang yung mga appropriate choices. Kagaya nito, reseller or distributor. Kasi kung hindi ka naman manufacturer. And then, dito yung last. Tas all of the above. All of the above ulit. And then, click nyo to. At lagay nyo yung email address ni client. So, and then, click submit. So, kailangan nating ilagay yung email address ni client kasi baka meron pang kailangan na information or clarification si Amazon seller central. So, makakapag-email siya kay client at si client makakasagot naman kay Amazon para at least ma-expedite or ma-process na yung application ni client for ungating. So, nagkakaroon tayo ng gated products kasi, or gated criteria, kasi ini-ensure ni Amazon na yung gustong pumasok or gustong magbenta ng listing na yon ay legit at hindi mako-compromise yung safety at yung karapatan ng buyer kasi si Amazon talaga sobrang favorable siya sa mga customers niya. Okay? So, after clicking submit, ayan. So, approve tayo. Your selling application is approved. So, ito yung isang paraan ng auto-ungating kasi hindi mo na kailangan magpasa ng invoices with purchases. Okay? So, ito yung another example ng isang gated product. So, si Benefit, kung mapipansin nyo, ay gated. So, bukod sa gated na, IP pa siya. So, 'di ba? Dalawa. Okay, so sa ungating muna tayo. So, click ulit natin tong auto-ungate. And then, nakalagay rejected. So, click the second auto-ungate button. And then, kung mapapansin nyo, sabi ni Amazon, kailangan nating mag-comply dito sa mga requirements na to. So, pakibasa nyo na lang at self-explanatory naman siya. Yun. So, dapat meron kayong file ng mga invoices for benefit or kung malakas ang loob ni client, kung wala pa siyang nabibiling gantong brand benefit, pwede siyang bumili ng at least 10 pieces or 10 units. Tapos, yung invoice niya, i-collate nyo, no? So, pwede nyo gawing PDF kung halimbawa more than one invoice. Tapos, attach nyo dito. Tapos, para ma-review and ma-approve ni Amazon. So, ito yung pangalawang ungating, which is kailangan mong magpasa ng invoice kay Amazon. Okay, so nabanggit ko din kanina yung IP or intellectual property. So, yung baga si manufacturer lang yung may karapatang magbenta nung
item na yon. So, ayaw niyang may ibang sellers or ibang retailers na pumasok sa listing niya. So, pinoprotektahan niya yung kanyang brand. Okay? So, kung mapapansin nyo dito, di ba kanina meron nakalagay na ungate. Dito, totally talaga walang ungate button. So, ibig sabihin, si Lancaster ay isang IP product at hindi siya magpapapasok ng kahit sinong seller. Okay? Kung mapapansin niyo yung sa offers and reviews, ito yung mga sellers under that listing. Consistent siya, oh. Isa, then naging dalawa. Siguro nakita nila agad, isa ulit. May naglakas loob ulit, nakita ulit. So, ganon. So, kumbaga, this is an example of an IP listing. Kasi nga, never tumaas ng dalawa at never din nagtagal yung dalawa. Okay? Kung gusto nyo i-check pa kung talagang gated or IP ba siya, punta kayo sa Seller Central. Kung meron na kayong tawag dito, access, then punta lang kayo sa tatlong lines na to sa may upper left. Click nyo yan, and then click Catalog and Add Products. So, dito, input nyo lang yung ASIN para to double check nga kung IP ba talaga siya, kung hindi mo siya pwedeng i-list. And then, hit search. Okay? So, kung mapapansin nyo, not available. So, hindi talaga siya pwede. Ayaw niyang magpa-ride or magpa-include ng iba pang sellers. At kung mapapansin nyo, yan, sinabi niya, sorry, the ability to create a listing for this item is restricted. So, end na. Move on na. Ayaw talaga ni Lancaster. Okay? And another reason kung bakit hindi makapag-list si client ay dahil hazmat or hazardous materials. So, usually yung mga hazmat listings, ito yung mga may sprayer, kagaya nito, aerosol, or mga battery-operated items. Okay, yun yung mga ilan sa mga examples. So, kung mapapansin nyo, dito nakalagay hazmat, may warning sign na, may red pa, tas may dangerous goods pa. So, may mga sellers naman na na-approve. So, just click nyo lang tong apply button na to. Kasi ang mangyayari pag hazmat, separate shipment siya. So, hindi nyo pwedeng ihalo yung hazmat sa non-hazmat. At yung mga hazmat materials ay dinadala sa facility or sa Amazon warehouse kung saan yung facility na yon or yung warehouse na yon ay capable na mag-store at mag-handle ng hazardous materials. Okay? Ayan. So, sabi niya, please be aware, as this is a hazmat ASIN, you will likely have to do a separate shipment to a hazmat-approved fulfillment center via a verified courier. Okay? So, ayun. Ang masasabi ko lang dyan, kung kayo nagpe-purchasing na or kahit bago kayo magpasa ng deal kay client at kung may access naman kayo sa Seller Central, yung sa pinakita ko kanina, yung sa catalog and other product, check nyo na kung pwede ba siya, kung pwede ba si client nyo na mag-list. Para at least, kasi baka ma-overlook ni purchasing manager or baka ma-overlook ni client, mabili yung deal na yon. So, syempre, pag nabili yung deal na yon, tapos hindi mo naman pala pwedeng i-list, so hindi mo siya pwedeng i-ship papunta sa Amazon. So, hassle lang. Magpa-file ka pa ng return kay supplier and kumbaga, yung pera sa inventory matatie up. Okay? So, thank you for watching this video. Please share the love at mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. See you!